Kailangan ba ng SPA pag ang co-maker ay nasa abroad at kapatid, magulang o hindi kasal sa principal? Good question mga kamitsu. Medyo tricky ang setup na yan. Since nasa abroad si co-maker, yes, kailangan po ng red ribbon. Consularized SPA, Special Power of Attorney. Galing sa embassy kung nasaan siya, abroad. So bakit kailangan niya mga kamitsu? Kasi po, required ng bangko ang original signature ng co-maker sa loan documents. Yun po yun. Since wala siya dito, kailangan niyang bigyan ng legal authority via SPA ang representative dito para pumirma para sa kanya. So, ang downside nito, mga kamitsu, real talk tayo, aabutin ng 2 to 4 weeks bago dumating ang docs galing abroad. May bayad yan sa embassy at sa courier na pipiliin nyo, DHL man yan or FedEx. Hindi natin mailalabas ang unit hanggat wala ang original copy ng SPA. Yun po yun. So, ang aking recommendation para sa inyo, para mas mabilis, siguro, option A. Kung hindi makaka-comply si co-maker, change co-maker. Yan po yung the best. Kung may kilala ka, ibang tao, relative na nandito sa Pilipinas at kasama mo sa bahay, kapatid, anak na 21 years old above, basta may trabaho, mas mabilis ma-approve at walang hassle sa SBA kasi pipirma lang sila dito sa aming opisina. So, ang option B naman, kung ang OFW mo ay gusto siyang principal, siya ang magbabayad, kailangan magbabakasyon siya sa Pinas. Kung yung kapatid mo sa abroad, ang source of income, funds, mas maganda kung siya ang principal borrower. Tapos, ikaw ang co-maker. So, magbabakasyon siya. So, ang advantage nun, mas sanay ang bangko sa ganitong setup. Often, hindi na need ng SPA kasi ikaw ang co-maker na nandito sa Pilipinas. At as a representative, ganun po yan mga kamitsu.